Si Zaraki Kenpachi ang isa sa pinakamalakas na Shinigami sa series. Sa lakas ni Kenpachi ay maaari nating sabihin na siya sana ang final villain o boss ng story. Pero nagkataon lang nakakampi siya ng mga bida. Ang overwhelming reaction ni Kenpachi, kahit bago pa malaman ni Kenpachi ang pangalan ng Zanpakuto niya, ay kilala sa buong Soul Society at buhay-kong mundo. Si Kenpachi ang kauna-unahang Shinigami na hindi na kailangan magkaroon ng bad guy para maging captain siya sa Soul Society. Binuo ni Kenpachi ang kanyang reputasyon gamit lang ang kanyang raw strength at napakataas na level ng Reiatsu. Na sa lakas ito ay nililimitahan niya pa ang sarili niya sa pamamagitan ng paggamit ng eye patch na nirequest niya sa Shinigami Research and Development Institute. Ang eye patch na to, bukod sa nililimitahan ang depth of perception at vision ni Kenpachi, ay sinisil din ito ang malaking parte ng Reiatsu niya. Si Kenpachi ay walang ibang gustong gawin kundi makipaglaban sa mga malalakas na nilalang. At dahil sobrang lakas niya ay pinili niyang pahinain ang sarili niya para magkaroon ng tsansa ang mga kalaban niya sa kanya. Maring ito ang isa sa mga dahilan kung bakit si Kenpachi ang isa sa mga pinakapaborito ng fans sa Bleach. Pero sa tagal ng panahon na sinubaybayan natin ang Bleach ay siguradong marami ang nagganap at naghintay na ma-reveal ang Bankai ni Kenpachi sa series. Pero bakit nga ba tumagal bago na-achieve ni Kenpachi ang kanyang Bankai? Si Zaraki ay naging captain ng Shinigami sa pamamagitan ng pagtalo at pagpatay niya sa former Kenpachi na captain ng 11th Squad. Sa kabila ng accomplishment na to, ang relasyon niya sa kanyang Zanpakuto ay hindi pa din nag-improve. Sa laban nila ni Ichigo ay pinakita na hindi man lang mahiwa ni Ichigo si Kenpachi. At ang nangyari pa ay na-damage pa ang kamay ni Ichigo noong inatake niya si Kenpachi. Pagkatapos ito ay tinusok lang ni Kenpachi ang Zanpakuto ni Ichigo hanggang tumagos ang sword ni Kenpachi sa katawan ni Ichigo. Dahil dito ay nag-crack ang Zangetsu ni Ichigo at dugon siyang bumagsak sa lupa. Pero dahil bida si Ichigo ay nag-appear si Old Man Zangetsu at napunta si Ichigo sa kanyang inner world kung saan kinalaban at tinalo ni Ichigo ang kanyang hollow self. Dahil dito ay nalaman ni Ichigo ang importance ng kanyang Zangetsu. At sinabi ni Ichigo na hindi siya magpapatalo sa katulad ni Kenpachi na hindi man lang inalam ang pangalan ng sarili niyang Zanpakuto. Maring ito ay isang clue kung gaano pa magiging mas malakas si Kenpachi kapag tinawag na ni Kenpachi ang pangalan ng kanyang Zanpakuto. Pero ang totoo pala ay kilala niya na talaga ang kanyang Zanpakuto. Pero dahil sa kanyang barbaric nature ay nag-focus lang si Kenpachi sa sarili niya. At sa tingin niya ay walang saysay para alamin niya pa ang pangalan ng Zanpakuto niya. Pinapahina niya nga yung sarili niya Kaya nung panahon na to ay walang sense para alamin niya ang pangalan ng Zanpakuto niya. Sinabi ni Zangetsu na naririnig niya ang Zanpakuto ni Kenpachi na isinisigaw ang pangalan nito sa kanyang ignoranting master. Kaya nung nariginan ni Ichigo ang lakas niya ay kinaya na ni Ichigo matalo si Kenpachi. Dahil dito ay naging aware si Kenpachi sa importansya ng kanyang Zanpakuto. At sinubukan ni Kenpachi na pakinggan kung maririnig niya ang boses ng Zanpakuto niya. Pero pagkatapos ito ay nabigo pa din si Kenpachi. Dito ay nalaman natin na hindi madaling maintindihan ng isang Shinigami ang kanyang Zanpakuto. Sa laban niya kay Ichigo ay nalaman din ni Kenpachi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pangalan. Dahil siya at ang kanyang vice captain na si Yachiru ay wala ding pangalan noon. Ang Zanpakuto ay katulad ng mga living being na nagre-respond sa mga sarili nitong pangalan at tinutulungan nito ang kanilang master na manalo sa labanan. Ayon kay Yachiru, ang labanan ni Ichigo at Kenpachi ay 2 versus 1. Dahil si Ichigo ay katulong ang kanyang Zanpakuto na si Zangetsu na nilabanan si Kenpachi, habang si Kenpachi ay nakikipaglaban lang mag-isa. Si Kenpachi ay walang kakayahang marinig ang pangalan o ang boses ng kanyang Zanpakuto. Pero kahit ganito ay kilala naman ni Kenpachi ang buong pagkatao ni Yachiru. Dahil pagtakbo ng story ay nalaman natin na si Yachiru na matagal nang kasama ni Kenpachi ay ang Zanpakuto pala ni Kenpachi. Umpisa pa lang ay mayroon ng kakaiba sa karakter ni Yachiru. Dahil sa kabila na sobrang bata pa nito nung nakilala niya si Kenpachi ay naalala ni Yachiru ang bawat detalye noong panahon na nakilala niya si Kenpachi. Sinabi din ni Yachiru na bago niya makilala si Kenpachi ay wala pa siyang pangalan, anyo at hindi pa siya nakakakita ng kahit anong kulay bukod sa kulay ng dugo na kulay pula. Maaaring ito ang binigay na clue ni Kubo sa tunay na pagkatao ni Yachiru. At na-confirm natin to kay Uetsu. Noong sinabi niya na nakuha ni Kenpachi ang kanyang Zanpakuto
mula sa namatay na Shinigami. Ang tawag sa Zanpakuto ng mga low-level Shinigami ay Asauchi. Ito ay ang mga Zanpakuto na walang pangalan. Kaya mula noong kinuha to ni Kenpachi na isang ultra high level na Shinigami, ang no-name na Zanpakuto noon ay biglang nagkaroon na ng pangalan o consciousness. Kaya totoo ang sinabi ni Yachiru na dati ay wala siyang pangalan, appearance at kulay red lang ang nakikita niya. Dahil isa lang siyang nameless sword dati bago siya napulot ni Kenpachi sa patay na Shinigami. Pero lilinawin lang natin na hindi lang si Yachiru ang full embodiment ng Zanpakuto ni Kenpachi. Sinabi ni Kubo na si Yachiru ang nagre-represent ng spirit ng Bankai ni Kenpachi na humiwalay sa main body nito. Ayon kay Hiroichi, ang unang kailangan gawin para ma-achieve ang Bankai release ay mag-manifest ang spirit ng Zanpakuto. At ito ay nagawa ni Kenpachi nang hindi niya namamalayan noong una niyang nakilala si Yachiru. Maaaring ito ay katulad sa nangyari kay Stark at Lilineth na naging dalawang individual. Pero sa resurrection form ni Stark ay nagiging baril niya si Lilineth. Kaya si Yachiru ay nagkaroon din ng Shinigami powers mula noong binigyan siya ng pangalan ni Kenpachi at nagkaroon din ng sariling Zanpakuto si Yachiru. Pero kahit na nag-manifest na ang spirit ng Zanpakuto ni Kenpachi, ay nananatili ignorante si Kenpachi sa pangalan ng Zanpakuto niya. Kaya hindi niya kayang ibahagi ang napakalaking reaction niya sa kanyang Zanpakuto na maaaring isang dahilan kung bakit mukhang luma at laspag ang kanyang Zanpakuto. Ayon kay Zangetsu ay maririnig lang ng Shinigami ang boses ng kanilang Zanpakuto kapag sila ay ready na. Sa chapter 114 ay sinubukan pakinggan ni Kenpachi ang boses ng kanyang Zanpakuto pero nabigo siya. Pero pagkatapos ito ay sinagot ni Yachiru si Kenpachi na sabay silang magpapalakas. Sa Thousand Year Blood War ay inutos ng bagong Captain Commander na si Shunsui na mag-training si Unohana kasama si Kenpachi hanggang ma-achieve ni Kenpachi ang kanyang Bankai. Sinabi ni Shunsui na sa training ni Unohana ay isa sa kanila ang mamamatay. Dahil ang paraan lang para ma-awaken ni Kenpachi ang kanyang Bankai ay kailangan na mapunta sa panganibang buhay nito ng ilang beses. At si Unohana ang nag-iisang tao na makakagawa nito kay Kenpachi. Sa training nila ay maraming beses na pinatay at ni-revive ni Unohana si Kenpachi hanggang sa marinig na ni Kenpachi ang boses ng kanyang Zanpakuto. Pagkatapos ng awakening ni Kenpachi, sa sobrang taas ng improvement ng kanyang power, ay kinain na ni Kenpachi patayin si Unohana instantly. Dito ay narinig na ni Kenpachi ang kanyang Zanpakuto. At sinabi kay Kenpachi na ang pangalan ng Zanpakuto niya ay Nozarashi, na ang ibig sabihin ay beaten by weather, na representation ng Zanpakuto ni Kenpachi na madaming sira at laspag dahil sa dami ng pinagdaanan nitong laban. Ayon kay Kubo, ang spirit representation ng Shikai form ni Nozarashi ay isang grown woman, habang ang Bankai naman ay kaparehas ng appearance ni Yachiru. Ang Shikai at Bankai ni Kenpachi ay na-achieve niya ng sabay sa araw na napatay niya si Unohana. Sa episode 20 ng Thousand Year Blood War ay nakita na natin ang Shikai form ng Zanpakuto ni Kenpachi. Dito ay pinamana si Kenpachi ang bago niyang lakas laban kay Gremi. Sa labanan na to ay tumawag ng malaking meteor si Gremi na nagpa-excite kay Kenpachi dahil sinabi niya na nakahanap siya ng bago niyang hihiwain. Dito ay tinawag ni Kenpachi si Nozarashi at pagkatapos ay hiniwa at nawasak ni Kenpachi ang meteor na bumabagsak sa Serete gamit lang ang Shikai form ng kanyang Zanpakuto. May naalala ba kayo na gumawa nito na sumira din ng meteor? Sa chapter 666 ay nilabanan ni Kenpachi ang letter M ng Stern Reader na si Gerard Valkyrie. Sa chapter 667 ay kinailangan na ulit i-release ni Kenpachi ang kanyang Shikai para makasabay siya sa lakas ni Gerard na isang higante. Pero sa kabila nito ay nabugbog pa din ni Gerard si Kenpachi. At nung nakadapa na sa lupa si Kenpachi dahil sa laki ng damage niya, ay nilapitan at tinawakan ni Yachiru ang kamay ni Kenpachi na lumika ng kulay dilaw na Reiatsu. Sinabi ni Yachiru na dapat ay gamitin siya ng maayos si Kenpachi para mahiwa ni Kenpachi ang kahit anong gustong hiwain nito. At noong tinanong ni Kenpachi kung ano ang Reiatsu na nasa kamay niya, ay sinabi ni Yachiru na ito ang Bankai ni Kenpachi. Sa chapter 669 ay pinakita ang malaking pagsabog ng Reiatsu dahil sa Bankai transformation ni Kenpachi na sumira sa mga nakapaligid na building. Pagkatapos ito ay pinakita na si Kenpachi na nagmukhang demon na mayroong sungay at kulay pulang balat. Pagkatapos ito ay kinagat ni Kenpachi ang kamao ni Gerard.
Pagkatapos ay hinila to ni Kenpachi na naging dahilan para maputol ang buong kanang braso ni Gerard. Pagkatapos nito ay hiniwa ni Kenpachi si Gerard sa kalahati. Ang Shikai form ng Zanpakuto ni Kenpachi ay mukhang malaking axe o cleaver, habang sa Bankai form naman ay makikita natin na mas maiksi ito kaysa sa kanyang Shikai, at parang naputol o nabasag ang top part ng Shikai Zanpakuto niya na maaaring nagre-represent ng kawalan na sa sarili ni Kenpachi. Maaaring sa state na to ay purong battle instinct na lang ang natira kay Kenpachi, kaya siya nagmukhang literal na demon na mayroong dalawang black marking sa kanyang buka at dalawang sungay na katulad ng isang oni. Maaaring ito din ang dahilan kung bakit lumayo na si Byakuya at Hisugaya sa labanan nung nakita nila na isa na lang killing machine si Kenpachi na maaaring aatakihin na lang kahit sinong malakas na makita niya. Sa huli ay na-damage ang kanang braso ni Kenpachi dahil sinabi ni Nozarashi na napataas ang power na nirelease niya na hindi to kinaya ng katawan ni Kenpachi. Pero deadly ang lahat na naging atake ni Kenpachi sa kanyang Bankai form laban sa higanting si Gerard. Kaya tama ang sinabi ni Yachiru na kapag ginamit ni Kenpachi ng maayos ang kanyang Zanpakuto ay kakayaning hiwain ni Kenpachi ang kahit ano. Kaya isipin na lang natin kung gaano palalakas si Kenpachi kapag natrina nito ang kanyang Bankai. Siguradong magiging most powerful at most dangerous ang Bankai ni Kenpachi sa buong Soul Society. Sa sinabi ni Nozarashi na hindi kinaya ng katawan ni Kenpachi ang lakas niya na naging dahilan para pumutok ang braso ni Kenpachi bago pa ito maka-atake, ay mai-imagine nyo na lang kung gaano pa kaya lalakas si Kenpachi kapag kinaya na ng katawan niya ang power ni Nozarashi. Sa Shikai form pa lang ay kaya niya nang sumira ng meteor. Ano naman kaya ang kayang sirain ni Kenpachi kapag full power na at na-train niya na ang kanyang Bankai? Ilagay nyo na lang sa comment. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.